Ako si Rafael. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng kwento na ito nang hindi kaagad kayong mapapaisip kung totoo ba ang sinasabi ko. Pero hanggang ngayon, malinaw pa rin sa isip ko ang gabing iyon. Hindi ko makalimutan. At sa tuwing naaalala ko, parang naririnig ko pa rin ang mahinang ugom ng tren sa malayo. Gabi na noon, lampas 11:00. Galing ako sa overtime sa trabaho. Tahimik na ang kalsada at halos wala ng sasakyan. Pagod na pagod ako. Yung tipong gusto mo na lang makauwi agad at humiga. Wala ng jeep, wala ng bus, kaya naglakad na lang ako, umaasang may masasakyan pa sa susunod na kanto. Habang naglalakad ako, napansin kong parang mali ang dinaanan ko. Hindi ko maalala na may ganitong lugar sa ruta ko pa uwi. May bahagi ng kalsada na tila mas madilim kaysa sa karaniwan at kakaunti ang ilaw. Doon ko nakita ang isang lumang stasyon ng tren. Napahinto ako. Hindi ko matandaan na may stasyon doon. Sa tagal ko nang dumadaan sa lugar na iyon, siguradong mapapansin ko kung may ganito. Pero heto, nakatayo ako sa harap ng isang kalumaan at tila napabayaan ng gusali. Kupas ang pintura, may kalawang ang bakal na gate, at ang ilaw ay kumikislap na parang malapit ng mamatay. May karatula sa itaas, pero halos hindi na mabasa. Parang kinain na ng panahon ng mga letra. Ang malinaw lang sa akin ay parang may salitang last trip na nakasulat, pero hindi ko sigurado kung tama ang basa ko. Sa totoo lang, dapat umalis na ako noon. May kakaibang pakaramdam sa lugar. Tahimik na hindi normal. Wala akong maririnig na ingay ng sasakyan, aso, o kahit kuliglig. Para bang hiwalay ang lugar na iyon sa mundo. Pero pagod ako. At nang biglang marinig ko ang malayong tunog ng paparating na tren, parang may bahagi sa akin na natuwa. Sa wakas, may masasakyan na ako. Dahan-dahan akong pumasok sa stasyon. Ang sahig ay maalikabok at bawat hakbang ko ay may kasamang tunog na parang may natatapakan akong maliliit na bato o lumang kahoy. Walang bantay, walang ibang tao. Ako lang. Habang papalapit ako sa rails, mas lumakas ang tunog ng tren. Hindi ito katulad ng mga modernong tren na pamilyar sa akin. Mas mabigat ang tunog, mas mabagal, at parang may kasamang ugong na hindi ko maipaliwanag. Pagdating nito, napansin kong kakaiba ang itsura. Luma ang disenyo, parang galing pa sa ibang panahon. Madilim ang loob at ang ilaw ay kulay dilaw na mahina. Bumukas ang pinto nang walang kahit anong anunsyo. Sandali akong nag-alangan. Hindi ko alam kung bakit pero may parte sa akin na gustong umatras. Parang may boses sa loob ko na nagsasabing mali ito, na hindi ako dapat sumakay. Pero nanaig ang pagod. Pumasok ako. Pagpasok ko sa tren, agad kong napansin ang lamig. Hindi yung lamig ng aircon, kundi yung lamig na parang tumatagos sa buto. Tahimik ang loob. Sobrang tahimik na parang wala kang maririnig kahit sariling hininga mo. May mga pasahero na nakaupo. Marami sila. At lahat sila ay tahimik. Umupo ako sa isang bakanting upuan. Pilit na iniwasan ang pagtingin sa iba. Pero hindi ko maiwasan na mapansin ang kakaiba. Lahat sila ay nakatingin lang sa harap. Walang gumagalaw, walang nagsasalita, walang kahit anong reaksyon. Parang mga estatwa. Napansin ko rin na kahit dumating ako, walang kahit isang lumingon sa akin. Para bang hindi nila ako nakikita. O mas tama, parang hindi nila ako pinapansin. Hininga ako ng malalim, pilit na kinakalma ang sarili. Siguro pagod lang ako, sabi ko sa isip ko. Baka guni-guni lang ang lahat ng ito. Pero may bagay na hindi ko maipaliwanag. Habang nakaupo ako, napansin kong kahit isa sa kanila ay hindi kumikislap. Sinubukan kong bilangin. 1, 2, 3, wala. Kahit isa. Doon nagsimula ang kaba. Sinubukan kong kausapin ang katabi ko. Mahinahon kong sinabi kung saan ang huling babaan. Pero hindi siya gumalaw. Hindi siya tumingin, hindi siya sumagot.
Parang wala siyang narinig o parang wala siyang pakialam. Unti-unting bumigat ang pakiramdam ko. Hindi na ito normal. Alam kong may mali. At habang tumatakbo ang tren, napansin kong parang lalo pang dumidilim ang paligid. Wala akong makitang ilaw sa labas. Walang bahay. Walang kahit ano. Parang wala na ako sa lugar na dapat kong puntahan. At doon ko unang naramdaman ang tunay na takot. Hindi dahil sa katahimikan, hindi dahil sa mga pasahero na hindi gumagalaw, kundi dahil sa pakiramdam na parang hindi na ito simpleng biyahe pa uwi. Parang may ibang patutunguhan ng tren na sinakyan ko. At hindi ko alam kung saan iyon. Hindi ko alam kung gaano nakatagal akong nakaupo roon, pero pakiramdam ko ay humahaba ang bawat segundo. Hindi ko na sinubukang tingnan ang oras sa relo ko dahil may kakaibang pakiramdam na parang hindi na rin iyon makakatulong. Ang tanging malinaw sa akin ay ang katahimikan sa loob ng tren at ang bigat ng presensya ng mga taong kasama ko. Pinilit kong umiwas ng tingin, pero may kakaibang hatak ang mga pasahero. Para bang kahit hindi sila gumagalaw, may paraan silang makuha ang atensyon ko. Unti-unti, napapatingin ako sa kanila isa-isa. At doon ko mas napansin ang detalye. Ang balat nila ay tila maputla, halos walang kulay. Hindi yung normal na kaputlaan ng pagod o pagkakasakit, kundi yung parang matagal nang hindi nasisinaga ng araw. May ilan na parang tuyot ang labi. May ilan na may maitim na marka sa leeg. At may iba na tila may bahagyang sugat sa muka pero walang dugo na umaagos. Mas lalo akong kinabahan. Pinilit kong tumingin sa katabi ko. Isang lalaking nasa edad 40 pa siguro. Naka long sleeves na kupas na. Nakaupo siya ng tuwid, nakatingin sa harap at hindi gumagalaw kahit bahagya. Sinubukan kong obserbahan ang kanyang mga mata. Doon ko napansin. Hindi siya kumukurap. Ilang segundo akong nakatingin, umaasang magkakamali ako na baka sakaling kumurap siya. Pero wala. Nanatili siyang ganoon. Parang isang bagay na hindi buhay pero nakaupo sa tabi ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kuya, mahina kong tawag. Pinilit na pinapakalma ang boses ko. Saan po ang huling babaan nito? Walang sagot. Mas lumakas ang boses ko ng kaunti. Kuya? Wala pa rin. Parang hindi niya ako naririnig. O mas nakakatakot, parang wala talaga siyang kakayahang makarinig. Napaatras ako ng bahagya sa upuan ko. Ramdam ko ang malamig na hangin na tila umiikot sa loob ng tren. Hindi ito gumagalaw gaya ng normal na hangin. Parang may sariling direksyon, parang may sariling buhay. Tinignan ko ang ibang pasahero. Lahat sila, pare-pareho. Walang kumukurap, walang gumagalaw, walang nagsasalita. Parang sabay-sabay silang naging parte ng isang esenang hindi dapat gumalaw. Unti-unti bumilis ang tibok ng puso ko. Sinubukan kong tumayo, pero parang mabigat ang katawan ko. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may pumipigil sa akin kahit wala naman akong nakikitang humahawak. Huminga ako ng malalim at pinilit na itinayo ang sarili ko. Dahan-dahan akong naglakad sa gitna ng aisle, sinisikap na huwag masyadong gumawa ng ingay. Pero bawat hakbang ko ay parang masyadong malakas sa tahimik na lugar na iyon. Habang naglalakad ako, mas lalo kong napapansin ang mga mukha nila. May isang babae na may buhok na nakatakip sa kalahati ng mukha. Sa pagitan ng kanyang mga hibla ng buhok, nakita ko ang isang mata niya. Nakadilat pero walang buhay. Parang may malalim na lungkot na hindi maipaliwanag. May isang matandang lalaki na tila may pasa sa leeg, parang nasakal. Nakaupo siya ng tuwid pero ang ulo niya ay bahagyang nakatagilid, parang hindi na niya kayang ituwid. At may isang batang lalaki, siguro mga 10 taong gulang. Nakasuot siya ng lumang t-shirt at nakatingin lang din sa harap. Pero ang pinakamananakakot
ay ang kanyang mga mata. Walang emosyon, walang takot, walang kahit ano. Parang hindi siya data. Parang hindi na siya dapat nandito. Napahinto ako sa gitna ng aisle. Pakiramdam ko ay may mali na talaga. Hindi ito simpleng kakaibang biyahe. Hindi ito yung tipo na pwede mong i-explain bilang pagod o stress. May mali. At habang nakatayo ako doon, bigla kong naramdaman na parang may nakatingin sa akin. Hindi yung normal na pakiramdam na may tumitingin. Iba ito. Mas mabigat. Mas direkta. Dahan-dahan kong lumingon sa likod ko. At doon ko napansin na ang ilan sa mga pasahero hindi na nakatingin sa harap. Nakatingin na sila sa akin. Hindi ko alam kung kailan nangyari iyon. Hindi ko napansin kung kailan sila gumalaw. Pero malinaw sa akin na hindi na pareho ang esena kanina. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa akin. At kahit walang emosyon ng kanilang mukha, ramdam ko ang bigat ng kanilang tingin. Parang sinusukat nila ako. Parang tinitingnan kung bagay ba ako sa lugar na iyon. Unti-unting nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko na kayang magsalita. Hindi ko na kayang gumalaw ng maayos. At sa unang pagkakataon, naisip ko na hindi ako dapat sumakay sa tren na ito. Hindi talaga. Dahil sa sandaling iyon, malinaw na sa akin na ang mga pasahero sa tren na ito ay hindi na mga normal na tao. At hindi ko alam ang mangyayari sa akin habang kasama ko sila. Hindi ko na maalala kung paano ako nakabalik sa upuan ko. Para bang kusa na lang akong napaupo ulit. Parang may puwersang nagtulak sa akin na manatili sa pwesto ko. Hindi ko na rin sinubukang tumingin sa mga pasahero. Sapat nang nakita ko para malaman na may mali talaga sa tren na iyon. Pinilit kong mag-focus sa isang bagay na mas normal. Hinanap ko ang relo ko. Pagtingin ko, napansin kong hindi gumagalaw ang oras. 12:30. Ilang beses kong kinurap ang mata ko. Baka sakaling nagkakamali lang ako. Inikot ko ang kamay ko. Tinitigan ko ng mabuti ang relo. Pero kahit anong gawin ko, hindi gumagalaw ang minuto. Nakatigil lang siya. Parang isang sirang bagay. Napahigpit ang hawak ko sa pulso ko. Hindi ito normal. Huminga ako ng malalim at pilit na kumalma. Siguro sira lang ang relo, sabi ko sa sarili ko. Pero may parte sa akin na hindi naniniwala. Dahil kung relo lang ang problema, bakit parang pati pakiramdam ko sa oras ay hindi na tama? Parang ang haba ng bawat segundo. Parang hindi na umaandar ang oras. Dahan-dahan akong tumingin sa labas ng bintana. At doon, tuluyang bumigat ang pakiramdam ko. Walang kahit anong ilaw. Walang bahay. Walang poste. Walang kalsada. Puro kadiliman. Hindi yung normal na dilim ng gabi. Iba ito. Mas makapal. Mas malalim. Parang kahit titigan mo ng matagal, wala kang makikitang kahit anong detalye. Para bang wala talagang laman ng labas. Napaatras ako ng bahagya sa upuan ko. Hindi na ito pamilyar na ruta. Kahit sa pinakamadilim na lugar sa lungsod, may makikita ka pa ring ilaw sa malayo. Pero dito, wala. Parang hindi na ako nasa lugar na dapat kong kinalalagyan. Bigla kong napansin ang bintana sa kabilang side. Pareho lang. Walang kahit anong makikita. Parang ang tren ay tumatakbo sa loob ng isang walang hanggan na dilim. Unti-unti, naramdaman kong bumabalik ang kaba sa dibdib ko. Pinilit kong tumayo ulit. Hindi ko na kayang umupo lang at maghintay. Kailangan kong malaman kung saan papunta ang tren na ito. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa pintuan ng wagon. Sinubukan kong hawakan ng handle. Hindi ito gumalaw. Mas hinigpitan ko ang kapit at pilit na binuksan. Wala. Parang nakalak, pero walang kahit anong ilaw o indikasyon na sarado ito. Para bang hindi talaga siya pwedeng buksan kahit anong gawin ko. Napaatras ako at napahawak sa ulo ko. Hindi ako makababa, hindi ako makaalis. Bumalik ako sa aisle, pilit na pinipigilan ng sarili kong magpanik. Kailangan kong mag-isip ng maayos, kailangan kong humanap ng paraan. Pero habang naglalakad ako,
napansin kong parang mas bumigat ang pakiramdam ng paligid. Parang mas malamig, parang mas tahimik. At doon ko ulit naramdaman yung tingin. Dahan-dahan akong napahinto. Hindi ko gustong lumingon. Ayoko nang makita kung ano ang nasa likod ko. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Unti-unti akong lumingon at doon ko nakita. Lahat sila nakatingin na sa akin. Hindi na isa o dalawa lang. Lahat. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa akin, sabay-sabay, parang iisang bagay lang ang gumagalaw sa kanila. Wala pa ring emosyon sa mukha nila, pero mas malinaw na ngayon ang kakaibang pakiramdam. Parang may hinihintay sila, parang may inaabangan, parang ako iyon. Napaatras ako ng tuluyan at napahawak sa isang upuan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ako makakalabas. At sa sandaling iyon, tuluyan ko nang tinanggap ang isang bagay na matagal ko nang tinatanggi sa isip ko. Hindi na ito normal na tren at kung saan man ito papunta, hindi na iyon lugar para sa mga taong tulad ko. Hindi ko na alam kung gaano katagal akong nakatayo roon. Nakatitig sa mga mata ng mga pasahero na tila sabay-sabay akong pinagmamasdan. Pakiramdam ko ay unti-unti akong kinakain ng takot. Pero pilit kong pinipigilan ang sarili kong magpatalo. Kailangan kong makahanap ng sagot. Kailangan kong maintindihan kung anong nangyayari. Dahan-dahan akong umatras hanggang sa maramdaman ko ang malamig na bakal ng pader sa likod ko. Doon ko sinubukang huminga ng malalim. 1, 2, 3. Tinilit kong kumalma kahit nanginginig na ang katawan ko. At doon ko narinig. Isang mabagal na tunog ng yabag. Hindi ito galing sa akin. Hindi ito galing sa mga pasahero. Iba ito. Mas mabigat. Mas malinaw. Dahan-dahan akong napalingon sa dulo ng wagon. May paparating. Sa una, anino lang ang nakita ko. Pero habang papalapit, unti-unting lumilinaw ang hugis. Isang matangkad na tao. Nakasuot ng lumang uniforme ng konduktor. Madilim ang kulay, kupas, at tila matagal mang hindi nalalabhan. Ang kanyang lakad ay mabagal, pantay at walang anumang pagmamadali. Parang alam niyang wala akong mapupuntahan. Unti-unti siyang lumapit sa akin at habang papalapit siya, napansin ko ang pinaka-nakakatakot na detalye. Wala siyang muka. Hindi natatakpan. Hindi nasisira. Wala lang talaga. Kung saan dakat naroon ang kanyang mata, ilong at bibig, wala. Isang blankong espasyo, parang nilamon ng kadiliman. Pero kahit ganun, ramdam ko na nakatingin siya sa akin. Direkta. Hindi ako makagalaw. Parang may pumipigil sa buong katawan ko. Kahit gusto kong tumakbo, hindi ko magawa. Nakapako lang ako sa kinatatayuan ko habang papalapit siya. Huminto siya sa harap ko. Tahimik. Walang kahit anong galaw. At kahit wala siyang bibig, narinig ko ang boses. Hindi sa tenga ko, kundi sa loob ng ulo ko. Nasaan ang tiket mo? Napalunok ako. Dahan-dahan kong kinuha ang bulsa ko at inilubas ang pera. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa iyon. Parang kusa na lang gumalaw ang katawan ko. Parang may sunusunod akong utos na hindi ko naiintindihan. Iniabot ko ang pera. Sandali itong nakahawak sa hangin. Parang hinihintay niyang kunin. At kahit hindi ko nakita kung paano, nawala ito sa kamay ko. Parang tinanggap niya. Tahimik ulit. Pagkatapos, narinig ko ulit ang boses niya sa isip ko. Walang babaan hanggang dulo. Parang bumigat ang buong katawan ko sa narinig ko. Ano pong ibig sabihin nun? Pilit kong tanong kahit nanginginig ang boses ko. Walang sagot. Nanatili lang siyang nakatayo sa harap ko. Pero ramdam ko na narinig niya ako. Gusto ko lang pong bumaba. Dagdag ko, mas desperado na ngayon. Mali po ata ang nasakyan ko. Tahimik pa rin. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad pabalik sa pinanggalingan niya. Walang kahit anong paliwanag. Walang kahit anong sagot. Iniwan niya lang ako roon, kasama ang bigat ng mga salitang iniwan niya. Walang babaan hanggang dulo.
Unti-unti akong napaupo sa pinakamalapit na upuan. Hindi ko na kayang tumayo. Pakiramdam ko ay parang nawalan ng lakas ang tuhod ko. Pinilit kong iproseso ang nangyari. Kung walang babaan, ibig sabihin hindi ako makakababa kahit kailan. Hindi pwede. May paraan. Kailangan may paraan. Pero habang iniisip ko iyon, napansin ko ang isang bagay. Ang mga pasahero, bumalik na sa dati. Nakatingin na ulit sila sa harap. Tahimik, parang walang nangyari. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam. Mas mabigat, mas nakakatakot. Dahil alam ko na may isang bagay sa tren na ito na may kontrol sa lahat. At hindi iyon tao. Tinignan ko ulit ang bintana. Madilim pa rin. Pero ngayon, parang mas gumagalaw ang kadiliman. Parang may mga aninong dumadaan sa labas. Mabilis, hindi maipaliwanag ang hugis. Napapikit ako sandali. At doon ko naramdaman ang isang bagay na hindi ko na kayang itanggi. Hindi na ako basta pasahero lang. Parang may papel na ako sa tren na ito. At kung ano man ang sinasabi ng konduktor na dulo, doon ako papunta. At wala akong kasiguruhan kung makakabalik pa ako. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakaupo roon. Tulala, habang paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang sinabi ng konduktor. Walang babaan hanggang dulo. Parang bawat salitang iyon ay may bigat na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ito simpleng babala, parang itong hatol. Pinilit kong tumingin sa paligid ko, umaasang may magbabago. Pero wala. Nandoon pa rin ang mga pasahero, tahimik, nakaupo, nakatingin sa harap. Parang bumalik sa normal ang lahat, pero mas nakakatakot na ngayon dahil alam ko na kung ano ang kaya nilang gawin. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang tumayo. Hindi ako pwedeng manatili lang sa pwesto ko. Kailangan kong gumalaw. Kailangan kong makahanap ng paraan. Kung hindi ako pwedeng bumaba, baka may ibang paraan para makaalis. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa susunod na bagon. Habang papalapit ako sa pagitan ng mga bagon, naramdaman ko ulit ang lamig. Mas malamig kaysa kanina. Parang unti-unting bumababa ang temperatura habang lumalayo ako sa pinanggalingan ko. Pagbukas ko ng pinto, agad akong sinalubong ng mas mabigat na hangin. Tahimik pa rin. Pero iba ang pakiramdam. Mas siksik, mas mabigat, mas parang may presensya. Pumasok ako sa bagong bagon at doon ko napansin na mas kakaiba ang mga pasahero dito. Hindi na lang sila tahimik, parang may nangyayari sa kanila. May isang babae na nakayuko, nanginginig ang balikat. Sa una akala ko umiiyak siya, pero nang mas lumapit ako, napansin kong hindi siya humihinga ng normal. Parang pilit, parang may sumasakal sa kanya. At sa bawat hinga niya, may mahina akong naririnig na tunog, parang ungol na pinipigilan. May isang lalaki naman na nakaupo sa gilid, hawak ang ulo niya. Paulit-ulit niyang inuuntog ang ulo niya sa bintana. Dahan-dahan, parang wala siyang reaksyon sa sakit. Hindi siya tumitigil, walang reaksyon sa ginagawa niya, basta inuulit-ulit lang. At may isa pa, isang matandang babae na nakatingin sa sariling kamay. Nanginginig ang kanyang mga daliri at sa pagitan ng kanyang mga kuko, may bahagyang maitim na likido. Hindi ko alam kung dugo iyon, pero parang ganun ang itsura. Napaatras ako. Hindi na ito simpleng kakaiba. Parang may mali sa kanila. Parang may pinagdadaanan sila na hindi ko maintindihan. At habang tinitignan ko sila, doon ko narinig ang unang bulong. Mahina, halos hindi marinig, pero malinaw. Hindi ko maintindihan ng mga salita, pero ramdam ko ang bigat ng emosyon. Lungkot, pagsisisi, takot, galit, lahat iyon, halo-halo, parang sabay-sabay na ibinubulong sa tenga ko kahit walang direktang nagsasalita. Napahawak ako sa ulo ko. Tumigil kayo, mahinang sabi ko, kahit alam kong walang makakarinig. Pero hindi tumigil ang bulong. Mas lalo pa itong lumakas. At doon ko napansin, hindi lang isa ang pinanggagalingan. Lahat sila. Lahat ng pasahero sa bagon na yun ay tila may sinasabi. Kahit hindi gumagalaw ang kanilang labi. Parang ang kanilang isip ay sabay-sabay na sumisigaw. At ako ang nakakarinig. Napapikit ako ng mahigpit, pilit na tinatakpan ng tenga ko. Pero walang silbi.
Hindi ito tunog na galing sa labas. Nasa loob ito ng ulo ko. Unti-unti, may ilang salita akong nagsimulang maintindihan. Hindi ko sinasadya. Patawad. Hindi ako handa. Ang sakit. Paulit-ulit. Iba't ibang boses, iba't ibang emosyon, pero iisang pakiramdam. Pagsisisi. Napadilit ako. At doon ko napansin ang pagbabago sa kanilang itsura. Yung babaeng nanginginig kanina, ngayon ay mas malinaw na kung nakita ang kanyang leeg. May marka ito, parang nasakal. Yung lalaking inuuntog ang ulo niya, may bitak na ang noo niya at may dumadaloy ng dugo. Yung matandang babae, ang kanyang mga daliri ay tila unti-unting nagiging mas maitim, parang nasusunog. Napaatras ako ng tuluyan. Hindi na sila mukhang normal na tao. Parang mga kaluluwang hindi mapakali. At sa sandaling iyon, may pumasok na ideya sa isip ko na hindi ko na kayang tanggihan. Ang tren na ito, hindi basta-basta tren. At ang mga pasahero, hindi basta-basta mga tao. Parang silang lahat ay may dalang kwento. Mga kwentong hindi natakos. Mga pagkakamaling hindi na itama. At habang nakatayo ako roon, nakikinig ako sa kanilang mga bulong, naramdaman ko ang isang malamig na katotohanan na unti-unting bumabalot sa akin. Kung nandito ako, ibig sabihin, baka may dahilan kung bakit ako kasama nila. Hindi ko na kinaya ang mga naririnig ko. Parang unti-unting sinisip-sip ng mga bulong ang lakas ko. Parang bawat salita ay may bigat na dumidikit sa dibdib ko. Kaya kahit nanginginig ang tuhod ko, pinilit kong gumalaw palayo sa kanila. Dali-dali akong lumabas sa wagon na yon at pumasok sa susunod. Pagpasok ko, napansin kong kakaiba ang katahimikan dito. Mas tahimik kaysa sa ibang bagon. Walang bulong, walang galaw, parang walang laman sa unang tingin. Pero may isang tao. Nasa pinakadulo, isang babae. Nakaupo siya mag-isa, nakayuko at ang buhok niya ay bahagyang tumatakip sa mukha niya. Sa unang tingin, mukhang normal siya. Hindi tulad ng mga nauna kong nakita. Walang sugat, walang kakaibang galaw, walang nakakatakot na itsura. Dahan-dahan akong lumapit. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko siya lang ang pwede kong kausapin. Siya lang ang mukhang may posibilidad na sumagot. Paglapit ko, napansin kong nanginginig ang balikat niya. Umiiyak siya. Mahina, halos hindi marinig pero malinaw. Miss, maingat kong tawag. Ayos lang po ba kayo? Dahan-dahan siyang napatingin sa akin. At sa unang pagkakataon mula nang sumakay ako sa tren, may isang taong tumingin sa akin na may emosyon. Takot. Malalim na takot. Namumula ang mga mata niya, halatang matagal nang umiiyak. Pero higit sa lahat, ramdam ko ang pagod sa kanyang itsura. Yung tipong matagal nang nawalan ng pag-asa. Bagong sakay ka? Mahina niyang tanong. Tumanggo ako. Oo, hindi ko alam kung anong nangyayari. Gusto ko lang umuwi. Sandali siyang natahimik, parang pinipili ang sasabihin. Tulad ko rin, sabi niya, halos pabulong. Akala ko rin uuwi lang ako. Napaupo ako sa tapat niya. Ano pong ibig sabihin nun? Tanong ko, pilit na kinakalma ang boses ko. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Matagal na ako dito, sabi niya. Hindi ko na alam kung ilang oras, o araw, o taon. Nanlamig ako. Hindi ka makakababa dito, dagdag niya, hanggat hindi pa umaabot sa dulo. Parang bumalik sa isip ko ang sinabi ng konduktor. Walang babaan hanggang dulo. Anong merong sa dulo? Tanong ko agad. Napayuko siya. Wala nang balikan. Tahimik. Mabigat. Parang mas lumabig ang paligid sa sinabi niya. May paraan ba para makaalis? Tanong ko, mas desperado na mayon. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumingin siya sa bintana, sa madilim na labas na parang walang katapusan. Meron, sabi niya sa wakas, pero hindi madali. Napahigpit ko kapit sa upuan. Ano? Tumingin siya ulit sa akin. Kailangan mong bumaba bago huminto ang tren. Napakunot ang noo ko.
Paano yun? Hindi naman bumubukas ang pinto. Hindi kusa, sagot niya. Kailangan mong pilitin. Nailing ako. Hindi ko nga bubuksan. Dahil hindi ka pa handa. Putol niya. Natahimik ako. Lahat ng nandito, patuloy niya, may dahilan kung bakit sumakay. Hindi aksidente, hindi maling sakay. Pinili ka ng tren. Parang may kumurot sa dibdib ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, halos hindi ko na marinig ang sarili kong boses. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tinitigan niya lang ako. At sa titig na yun, may kakaibang pakiramdam na parang may alam siyang tungkol sa akin na hindi ko pa kayang tanggapin. May ginawa ka ba na hindi mo na itama? Tanong niya. Parang biglang bumigat ang hangin sa paligid. Hindi ako sumagot. Pero sa loob ko, may mga alaala na unti-unting umaangat. Mga bagay na matagal ko nang tinatago. Mga pagkakamaling pilit kong kinakalimutan. Napapikit ako. Ayokong sagutin. Ayokong alalahanin. Pero ramdam kong iyon ang gusto niyang iparating. Hindi ka basta napunta dito. Dagdag niya. Walang napupunta dito nang walang dahilan. Unti-unti akong napayuko. At sa unang pagkakataon mula nang sumakay ako sa tren, hindi lang takot ang naramdaman ko, kundi guilt. Tahimik kaming dalawa sandali, hanggang sa muli siyang sumalita. Kapag bumagal na ang tren, sabi niya, yun na ang huling pagkakataon mo. Tumingin ako sa kanya. At ikaw ba? Hindi ka ba sasama? Ngumiti siyang mahina. Pero hindi iyon masayang muti. Pagod. At tanggap. Sinubukan ko na, pero hindi ako pinayagan. Nanlamig ako lalo. At ikaw ba? Dagdag niya. Susubukan mo ba? Hindi ako agad nakakasagot. Pero sa loob ko, alam kong wala akong ibang pagpipilian. Dahil kung hindi, baka tuluyan na akong manatili sa tren na to. Hindi na ako agad nakasagot sa tanong niya. Nakatingin lang ako sa kanya habang unti-unting bumibigat ang pakiramdam sa dibdib ko. Parang may kung anong hinahatak palabas sa loob ko. Mga alaala na matagal ko nang tinatago, pilit na kinakalimutan. Hindi ko napansin na nakayuko na pala ako. At doon nagsimulang pumasok sa isip ko ang mga eksenang hindi ko gustong balikan. Una, ang gabing iyon. Umuulan ng malakas. Galing ako sa inuman kasamang ilang kaibigan. Alam kong hindi ako dapat magmaneho pero ginawa ko pa rin. Pakiramdam ko kaya ko na kontrolado ko pang sarili ko. Hanggang sa may tumawid. Mabilis. Hindi ko na napigilan ng sasakyan. Isang malakas na tunog. Isang katawan na tumalsik. At pagkatapos, katahimikan. Napapikit ako ng mahigpit. Hindi ko sinasadya. Mahina kong sabi. Halos hindi ko marinig ang sarili ko. Pero hindi doon natapos. Sunod na alaala. Yung tumigil ako sandali, bumaba at nakita ko ang taong natamaan ko. Nakahandusay siya sa kalsada, duguan, hindi gumagalaw. Nanginginig ang mga kamay ko noon. Hindi ko alam kung anong gagawin. Pero sa halip niya tumawag ng tulong, umalis ako. Iniwan ko siya roon. Unti-unting bumigat ang paghinga ko. Hindi ko na kayang pigilan. Natakot ako. Dagdag ko, parang kinakausap ko ang sarili ko. Hindi ko alam kung anong gagawin. Tahimik ang babae sa harap ko. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya humuhusga. Pero ramdam ko na alam niya. At doon ko naintindihan kung bakit ako nandito. Hindi ito aksidente. Hindi ito maling sakay. Parang unti-unting nagbubukas ang isip ko sa katotohanan na matagal ko nang tinatakasan. Ang tren na ito, para sa mga taong may hindi natapos. Para sa mga taong may kasalanang hindi hinarap. Napahawak ako sa ulo ko. Parang sumasabay ang mga bulong na narinig ko kanina. Mas malinaw na ngayon. Hindi ko sinasadya. Patawad. Hindi ko na itama. Iba-ibang boses pero pare-pareho ang laman. At ngayon, kasama na ako roon.
Namulatan bigla ako ng bigla at doon ko napansin ang pagbabago sa paligid. Ang ilaw sa loob ng tren ay bahagyang kumikislap na. Hindi na ito steady tulad kanina. Parang may problema sa kuryente pero ramdam ko na may mas malalim na dahilan. Dahan-dahan kong tinignan ang bintana at sa unang pagkakataon, may nakita na ako sa labas. Hindi na puro kadiliman. May mga anino, gumagalaw, parang mga tao o kung ano man sila. Hindi malinaw ang anyo pero ramdam ko ang presensya nila. Parang sabay-sabay silang tumatakbo sa tabi ng tren, sinusundan ito. Unti-unting bumagal ang tren, napahigpit ang kapit ko sa upuan. Hindi pa, mahina kong sabi, parang nakikiusap. Pero ramdam ko, ito na iyon, ang sinabi ng babae, ang huling pagkakataon. Tiningnan ko siya, tahimik lang siya, pero seryoso ang tingin niya sa akin. Malapit na, sabi niya. Napansin ko ang pagbabago sa mga pasahero sa wagon na iyon. Yung nasa kabilong wagon, naaalala ko pa ang mga bulong nila. Pero ngayon, kahit dito, may kakaiba nang nangyayari. May ilan na bahagyang gumagalaw, may ilan na unti-unting lumilingon, at ang mga mata nila hindi na walang emosyon. May galit, may lungkot, may kung anong hindi ko maipaliwanag. Parang ayaw nilang akong makaalis. Unti-unting bumagal ang tren. Mas lalo kong naramdaman ang bigat ng hangin. At sa labas, mas malinaw na ang nakikita ko. Mga apoy, mga anino na tila sumisigaw. At kahit walang tunog, ramdam ko ang ingay. Sigawan, pagdurusa. Parang may naghihintay. Para sa amin. Para sa akin. Napahawak ako sa dibdib ko. Hindi ko na kayang itanggi. Ito na ang dulo. At kung hindi ako gagalaw, baka hindi na ako makabalik pa kailanman. Mas lalo pang bumagal ang tren. Ramdam ko yun sa bawat pag-uga ng sahig sa ilalim ng mga paa ko. Parang unti-unting humihinto ang oras. Pero kasabay nito, mas lalong bumibigat ang paligid. Hindi ko maipaliwanag pero parang may puwersang humihila pababa sa akin. Parang may gusto akong manatili. Napahigpit ang kapit ko sa bakal na hawakan. Ito na yon, ang huling pagkakataon. Ngayon na! Mahina pero madiing sabi ng babae sa harap ko. Tumingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mata niya na mas malalim kaysa sa akin. Pero may kasama itong determinasyon. Parang gusto niyang may makaligtas man lang kahit isa. Tumalon ka bago pa tuluyang huminto, dagdag niya. Napatingin ako sa pinto ng wagon. Nandyan lang. Pero alam ko na hindi ito basta magbubukas. Kailangan kong pilitin. Kailangan kong subukan. Huminga ako ng malalim at tumayo. Pero sa sandaling iyon, may naramdaman akong malamig na kamay sa braso ko. Napatingin ako. Isa sa mga pasahero. Hindi ko napansin kung kailan siya tumayo. Nakatingin siya sa akin. At ngayon, malinaw ko nang nakita ang mukha niya. May sugat sa noo. May dugo. At ang mga mata niya, puno ng galit. Wag! Mahina niyang sabi pero hindi gumalaw ang kanyang labi. Direkta itong pumasok sa isip ko. Napaatras ako pero bigla akong napahinto. Hindi lang siya. Isa pa. At isa pa. Unti-unting tumayo ang mga pasahero. Lahat sila. At sabay-sabay silang lumingon sa akin. Ang kanilang mga mata ay hindi na walang emosyon. May galit, may inggit, may desperasyon. Parang ayaw nila akong payagang makaalis. Parang gusto nila akong manatili. Parang gusto nila akong sumama sa kanila. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi na ako pwedeng magdalawang isip. Tumakbo ako papunta sa pinto. Sa likod ko, naririnig ko ang mabagal pero sabay-sabay na hakbang nila. Hindi sila tumatakbo, pero ramdam ko na hahabulin nila ako. Pagdating ko sa pinto, agad kong hinawakan ng handle. Hindi ito gumalaw. Mas hinigpitan ko ang kapit ko. Buksan mo! Bulong ko, halos nagmamakaawa.
Wala. Parang nakadikit ito. Parang ayaw akong palabasin. Mas lalo kong naramdaman ng presensya sa likod ko. Mas malapit na sila. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman yun. Pinilit kong hilahin ang handle. Wala pa rin. Napapikit ako. At sa sandaling iyon, bumalik sa isip ko ang mga alaala ko. Yung gabing iyon, yung taong iniwan ko sa kalsada, yung takot ko, yung pagtakas ko. At sa unang pagkakataon, hindi ako tumakbo sa alaala. Hinarap ko ito. Kasalanan ko! Mahina kong sabi. Parang may nabasag sa loob ko. Hindi ko dapat iniwan. Huminga ako ng malalim kahit nanginginig ang buong katawan ko. Kung mabubuhay lang ulit, itatama ko. Tahimik. 1 segundo, 2, at bigla, kumalas ang handle. Napadilat ako. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang malakas na hangin ang sumalubong sa akin. Mainit, mabigat, at may kakaibang amoy na hindi ko maipaliwanag. Sa labas, mas malinaw na ang tanawin. Apoy, mga aninong sumisigaw, at isang lugar na hindi ko kayang ipaliwanag, pero alam kong hindi ko dapat marating. Ngayon na! Sigaw ng babae sa likod ko. Hindi na ako nag-isip. Tumalon ako. Sa sandaling lumabas ako sa tren, naramdaman ko ang bigat niyang hangin na tila humihila sa akin pababa. Parang may mga kamay na gusto akong bumalik sa loob. Pero hindi ako lumingon. Hindi ako tumigil. At pagkatapos ng ilang segundo, isang malakas na pagbagsak. Sakit at kadiliman. Ang huling narinig ko, ang malakas na sigaw ng tren habang ito'y tuluyang umaalis. Hindi ko agad naramdaman ang sakit. Sa unang mga segundo, parang lumulutang lang ako sa gitna ng dilim. Walang tunog, walang liwanag, walang kahit anong pakiramdam. Para bang nawala ang bigat ng katawan ko. Pati ang takot na kanina ay halos hindi ko na kaya. Pero unti-unti, may bumalik. Una, ang lamig. Sumunod, ang bigat. At pagkatapos, ang sakit. Bigla akong napasinghap at napadilat. Madilim pa rin ang paligid, pero hindi na tulad ng loob ng tren. Ito ay mas pamilyar, mas totoo, mas normal. Nakahiga ako. Ramdam ko ang matigas at magaspang na lupa sa likod ko. May amoy ng alikabok at bakal sa hangin. Pilit kong igalaw ang katawan ko, pero agad akong napangiwi sa sakit na dumaloy mula sa tagiliran ko. Dahan-dahan akong bumangon at doon ko nakita kung nasaan ako. Nasa gilid ako ng reles, isang lumang linya ng tren, kalawangin at tila matagal nang hindi ginagamit. Walang ilaw sa paligid, pero may bahagyang liwanag mula sa malalayong poste na hindi ko napansin kanina. Napahawak ako sa ulo ko. Totoo ba ito? Nakabalik ba ako? Bigla kong narinig ang boses. Hoy, ayos ka lang ba? Napalingon ako. May 2 lalaki na papalapit. Mukhang naglalakad lang sa tabi ng kalsada. Nakasuot sila ng simpleng damit. Parang mga tambay o galing trabaho. Teka, may tao dito, sabi ng isa. Lumapit sila sa akin. Halatang nagulat sa itsura ko. Anong nangyari sa'yo? Tanong ng isa habang tinutulungan akong makaupo ng maayos. Hindi agad ako nakasagot. Pinilit kong mag-isip pero parang magulo pa ang utak ko. Yung tren, mahina kong sabi. Napatingin sila sa isa't isa. Anong tren? Tanong ng isa. Kunot ang noo. Yung nahulog ako, galing sa tren. Dagdag ko. Pilit na inaalala ang nangyari. Mas lalo silang naguluhan. Pare, walang tren na dumadaan dito, sabi nung isa. Matagal nang sarado tong linya na to. Parang may kumurot sa dibdib ko. Hindi ako agad nakapagsalita. Totoo, dagdag pa ng isa. Dati pa tong hindi ginagamit. Kahit anong oras, wala kang makikitang tren dito. Napahigpit ko ang kapit sa lupa. Hindi pwede. Hindi pwedeng wala. Sumakay ako.
Nakita ko, naranasan ko. Hindi pwede. Bulong ko. Pero kahit anong pilit kong ipaliwanag, ramdam ko sa sarili ko na hindi ko kayang ipaliwanag sa kanila ang nangyari. Kahit ako mismo, hirap pa rin tanggapin. Tinulungan nila akong tumayo at inalayayan papunta sa mas maliwanag na bahagi ng kalsada. May dumaan na sasakyan at huminto para tumulong. Habang nakaupo ako sa gilid, pilit na kinakalma ang sarili ko, napansin ko ang reles. Tahimik, walang bakas ng kahit anong tren. Walang ingay, walang galaw, parang wala talagang dumaan. Pero sa loob ko, alam ko ang totoo. Alam kong may tren at alam kong muntik na akong hindi makabalik. Habang nakatingin ako sa reles, may napansin akong maliit na bagay na nakabaon sa lupa malapit sa akin. Isang lumang bakal na karatula. Bahagya ko itong hinila palabas. Punong-puno ito ng kalawang at halos hindi na mabasa ang nakasulat. Pero nang punasan ko ito gamit ang kamay ko, may ilang salita na unti-unting lumitaw. Last trip. At sa ibaba nito, one way only. Nanlamig ako. Hindi ko alam kung paano napunta iyon doon. Hindi ko alam kung bakit naroon iyon. Pero malinaw sa akin na hindi iyon basta lumang karatula lang. Parang paalala o bawala. Unti-unti kong binalik ang tingin ko sa reles. Tahimik, normal. Pero sa likod ng katahimikan na iyon, may pakiramdam na parang may nakatingin pa rin. Parang may naghihintay. At kahit nakaligtas ako, hindi ko maiiwasan ang pakiramdam na parang may bahagi sa akin na naiwan sa tren na iyon. At baka, hindi pa tapos ang lahat. Ilang araw ang lumipas matapos ang gabing iyon, pero hindi pa rin ako makabalik sa normal na buhay. Kahit anong pilit kong kumbinsihin ang sarili ko na tapos na ang lahat, may bahagi sa akin na hindi naniniwala. Sa unang gabi matapos akong makauwi, hindi ako nakatulong ng maayos. Tuwing ipipikit ko ang mata ko, bumabalik ang imahe ng tren. Yung madilim na wagon, yung mga pasaherong hindi kumukurap, yung konduktor na walang mukha, at higit sa lahat, yung mga sigaw sa labas. Madalas akong magising ng bigla, pawis na pawis, hinihingal, at parang may naririnig akong mahinang ugong sa tenga ko. Parang tunog ng tren. Sinubukan kong baliwalain. Sinabi ko sa sarili ko na trauma lang iyon, na normal lang na maulit-ulit sa isip ko ang nangyari. Pero habang lumilipas ang mga araw, hindi humihina ang pakiramdam. Mas lalo pa itong lumalakas. Isang gabi, habang nakahiga ako at pilit na nagpapahinga, bigla akong napadilat. May narinig ako. Malayo. Mahina. Pero malinaw. Isang tunog na hindi ko kayang ipagkamali. Ang ugong ng tren. Napaupo ako sa kama. Tahimik ang bulong bahay. Wala akong kasama. Pero ramdam ko na hindi ako nag-iisa sa sandaling iyon. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa bintana. At doon ko narinig ulit. Mas malapit na. Mas malinaw. Parang dumadaan sa hindi kalayuan. Napahawak ako sa dibdib ko. Hindi pwede. Walang tren sa lugar na ito. Hindi dapat. Pero bakit? Dahan-dahan kong sinilip ang labas. Tahimik ang kalsada. Walang sasakyan. Walang tao. Pero sa malayo, sa dulo ng kalsada, may nakita ako. Isang ilaw. Mahina. Kumikislap. Parang ilaw ng tren. Unti-unti itong lumalapit, kasabay ng tunog na naririnig ko. Napaatras ako. Hindi ko alam kung matatakot ako o lalapit. Pero sa loob ko may kakaibang pakiramdam. Parang may tumatawag. Parang may humihila. Parang may gustong bumalik ako. Napapikit ako ng mahigpit. Hindi na. Mahina akong sabi. Hindi na ako sasakay. Pero kahit sinabi ko iyon, ramdam ko na hindi gaunon kadali. Dahil sa sandaling iyon,
may naalala ako. Yung mga bulong, yung mga taong naiwan sa tren, yung babaan na hindi pinayagang makaalis. At higit sa lahat, yung sarili ko, yung kasalanan ko, yung taong iniwan ko sa kalsada. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Hindi ko alam kung nabuhay pa siya o kung isa siya sa mga pasaherong nakita ko sa tren. Unti-unti akong napaupo sa sahig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Hindi pa tapos ang lahat. Ang tren, hindi lang basta nagdala sa akin doon. Pinakita nito sa akin kung sino ako, kung anong ginawa ko, at kung anong dapat kong harapin. Kinabukasan, nagdesisyon ako. Pumunta ako sa istasyon ng pulis. Nanginginig ang kamay ko habang kinakausap ko ang pulis sa harap ko. Inamin ko ang lahat. Ang aksidente, ang pagtakas ko, ang taong iniwan ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin pagkatapos nito. Pero alam ko na ito ang dapat kong gawin. Habang nagsasalita ako, ramdam ko ang unti-unting paggaan ng dibdib ko. Hindi dahil nawawala ang kasalanan ko, kundi dahil sa wakas, hinarap ko na. Lumipas ang ilang linggo, at isang gabi, muli kong narinig ang tunog. Ang tren. Napahinto ako sa paglakad. Huminga ako ng malalim. At sa pagkakataong iyon, hindi na ako natakot. Tahimik akong tumingin sa direksyon ng tunog. At kahit naramdaman ko ang pamilyar na hatak, hindi ako gumalaw. Hindi ako lumapit. Hindi ako sumakay. Dahan-dahang nawala ang tunog hanggang sa tuluyan itong naglaho. At sa unang pagkakataon mula nung nangyari ang lahat, naramdaman ko ang katahimikan na hindi nakakatakot. Parang may natapos. Parang may napuputol. Hindi ko alam kung mawawala na ba ang tren sa buhay ko o kung babalik pa ito balang araw. Pero isang bagay ang sigurado, hindi lahat ng biyahe ay para takasan ng nakaraan. Minsan, kailangan mong bumalik para tuluyan kang makaalis.